Gandang oras mga kababayan, mga kaguling boy. Ano ba itong tinatawag na interim release? Ito ang rule number 65 ng ICC. Ito daw ay pansamantalang kalayaan ni Digong kung kanyang matupad ang mga kondisyonis na narito sa batas na ito, na rule number 65 ng ICC. Atin mo na panoorin ang video courtesy sa atin ng PMC Pinoy Mystery Channel. Isang pasilidad na nasa loob mismo ng Scheveningen Penitentiary. Maraming supporters ang nag-aalala sa kanyang kalusugan. Marami sa kabilang partido ang umaasang matutuloy ito sa kulungan. Inaabangan ng buong Pilipinas ang kalalabasan ng kahilingan na palayain muna ang dating Pangulo. Nagdulot ito ng mga nagbabagang news at mga nakakalitong fake news. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na matindi ang mga kondisyon na nakalahad sa batas ng Rule 65 ng International Criminal Court upang mapagbigyan o mapagkaitan si FPRRD ng interim release. Okay, so ito nga yung sinasabi nila na temporary na paglaya daw ni Digong. Ito ang sabi na bring home Digong or bring home Tatay Digong. Yan ang movement ng mga DDS kung saan ay isuli na daw, ibabalik na sa Pilipinas. Yun ay isang fake news, di ba? Ang daming umaasa na totoo eh. Hindi na makabalik. Sabi nga ni Sara Duterte ay sorry, hindi na makabalik ang tatay ko. Yun ang sabi sa Pilipinas. Ibig sabihin, tanggap na nila talaga kasi hindi nila tinupad ang batas ng rule number 65 na kapag bigyan ng pansamantalang kalayaan si Digong ay huwag gawin ang mga sumusunod. Isa diyan ay yung paggamit ng social media, yung nag-threaten, yung nagbabadya or nagbabasher. Yun, ginawa kasi yun ng mga DDS at mismo ang ICC ang kanilang kinalaban. Ang binabas nila, ang hinaharas ay ICC through internet, through media, through the website ng ICC, pinapasok ng mga DDS. Kaya yun ang isang dahilan na hindi na magkaroon ng interim release si Digong dahil sa kanyang mga supporters na walang mga utak, di ba? Kasi gusto nila dahas kaagad eh. Idaan nila sa karahasan ng ICC. Hindi yan makukuha ng karahasan ng Kasi ICC. kala siguro Dapat nila yung sundin ang mga matatakot ang kondisyonis ICC. under the rule number 65 ng International Criminal Court. Balik tayo kay PMC. Hinihintay pa rin ng mga taga-balita sa Pilipinas kung ano ang resulta sa isusulong na interim release para sa dating Pangulo. Masugid itong sinusubaybayan ng taong bayan, ng mga DDS, ng mga loyalista, ng mga pinklawan, ng mga komunista, Wala na. ng mga testigo, ng mga saksi sa kaso. Wala na Kung yan. papayagan Hindi na ang palayain makakabalik. si FPRRD bago ang Setyembre, may kalakip itong matinding kondisyon. Upang mabigyan ng permiso na palayain muna pansamantala ang dating Presidenteng Duterte, may tinatawag silang interim release. Sinabing interim na mula sa katagang intervening o punto sa gitna. Ito yung pagpapalaya muna sa isang inakusahan sa pagitan ng dalawang hearing. Matapos ang unang pagdinig noong ika-14 ng Marso at sa susunod na hearing sa buwan ng Setyembre. Ito ay pansamantala lamang dahil kailangan itong dumalo sa susunod na hearing. Yung ibang tawag dito ay provisional release mula sa salitang provide na nangangahulugang pagbigay. Dahil ang provisional release ay ang pagbigay ng kalayaan bago dumating ang kasunod na pagdinig. Pero may pagdadaanan itong proseso bago maaprubahan ang kahilingan. Ito ang sinasayang na pagkakataon ng mga DDS nila Sara Duterte. Dahil noong March 14 ba yun, yung petsa na nag-umpisa yung kanyang first appearance. March 14 up to September 23, in between, ay pwede palang mabigyan ng temporary na kalayaan si Digong kung saan pwede siyang maninirahan dyan, anywhere sa syudad ng The Hague, sa Netherlands. At wag lang siyang lalabas. At bawal sa kanya ang pumunta ng airport
at mga daungan ng barko. Yun lang, pwede siyang titira diyan ng mga lugar. Kaya lang, ang kondisyones ay matindi, napakatindi. Isa na nga diyan yung sinabi ko kanina, nung nakaraang Marso, noong first appearance ni Digong ay ang dami-daming mga DDS na eksperto sa computer ay binabas nila sa website mismo ng ICC ang mga judges at prosecutor. Kaya nagagalit. Paano pa siya bibigyan ng interim release, di ba? Isa yun sa kondisyon na huwag gagawa ng mga dahas habang papalayain. Ginawa na nila hindi pa nga lumaya. Kaya palpak kaagad, palpak. So ibig sabihin wala nang interim release. Kasi nakita ang mga ugali na ganun pala. Kaya dahil sa mga supporters ni VP Sara, yung kanilang itinatag na mga maisog, Lalong ng linubog mga si DDS, Digong. nagkamali sila. Mm. Dapat kasi hindi nila pinakialaman, pinagalitan ang mga judges ng ICC. Yun lang naman kasi kasama para yun sa Rule 65 ng ICC para magkaroon o mabigyan nila ng pansamantalang kalayaan si Digong. Sayang. Kasi 6 months pwedeng 4 months si Digong makaano ng kalayaan niya. At dyan lang siya magliwaliw sa loob ng syudad ng Dahig. Ang laki sana ng kulungan, buong syudad. Sinayang ang pagkakataon. Okay, patuloy tayo sa video. Sangkateba ang mga pahina ng batas ng international law na sinusunod ng ICC. Pagdating sa interim release, halos lahat ay nakasulat sa kanilang rule number 65. Dito nakasaad ang mga kondisyon paano mapagbibigyan ng kahilingan na makamit ang pansamantalang paglaya, at dito rin nakasulat kung bakit maaari itong tanggihan ng korte. Sinabi sa Rule 65 ng provisional release na ang pansamantalang pagpalaya ay inaaprubahan muna ng isang trial chamber. Ito yung kamara na didinig sa mga argumento mula sa kampo ni FPRRD kung bakit dapat aprubahan ang kanilang request. Dito maaari silang magbigay ng pruweba o ebidensya para maipakita na walang magiging problema kung siya ay palalayain. Sinabi sa Rule 65 na, if released, will not pose a danger to any victim, witness, or other person. Sa madaling sabi, kailangan makumbinsi ang kamara na kung palalayain si FPRRDI, hindi malalagay sa peligro ang sinumang pinaniniwala ang biktima, ang mga di umano testigo at taong may kinalaman sa kaso. Ilan sa halimbawa na maaaring tignan ay kung meron ba o walang posibilidad na balikan ng akusado ang mga nagrereklamo sa harapan o sa paraang digital o threat via social media. Ayan, so threat via social media or digital. So yan na yung Facebook, Internet, Twitter, at YouTube at TikTok. Kapag ginamit mo yan na pangharas sa mga nabiktima or kahit yan, lalo na sa mga taga-ICC, di ba? Sila yung gumawa ng batas Tapos hinaras mo pa yung gumawa ng batas, yung judges, yung prosecutors ng ICC. Hinaharas ng mga DDS. Kaya yun, violation ka agad para maka-appeal si Digong ng kanyang pansamantalang tinatawag na interim release. Sinayang nila ang pagkakataon, di ba? Ganda na sana ng kondisyon Ganda na sana. Paano na yan, di ba? Kaya sinabi nga ni Sara na hindi na makabalik si tatay diyan sa Pilipinas at mag-move on na tayo. Balik na sa mga trabaho at siya rin ay babalik na rin sa opisina niya as a Vice President. Di ba yun yung pahayag ni Sara kahapon? Klarong-klaro yan. At kanina atin yan na i-vlog, mga kababayan. Okay, so atin pa pakinggan. Napakarami pala ng kondisyonis ng ICC bago bigyan ka ng interim release. Kaya hindi basta-basta na mabigyan ka ng interim release. Okay, balik tayo kay PMC. Kung may posibilidad na sila ay mapahamak, kung sakali, susuriin din ang probability na baka sila ay iharas, bulasin, takutin, o sa anumang paraan na pwedeng ma-jeopardize ang testimonya sa susunod na hearing. Sisipatin ng maraming anggulo ng coercion or and influence
laban sa nag-aakusa. Maraming anggulo ang titignan ng kamera pagdating sa kaligtasan ng mga testigo at saksi. Mahalaga na wala silang peligro mararanasan, lalo pa at ilang buwan ang hinihintay bago dumating ang susunod na pagdinig. Kasama sa sinabing mga kondisyon ng Rule 65 ay ang pagbabawal sa mga lugar na maaaring puntahan ni FPRRD, katulad ng mga airport, tao, at daan na pwedeng lumabas sa bansa. Kung iisipin, ang Netherlands at Germany ay bahagi ng Schengen area at walang border control sa tawiran. Makikita din na ang detention center ng Scheveningen ay ilang kilometro lamang ang layo mula sa Rhine, Meuse at Ilog ng Waal. Pero kailangan ng pasaporte para makatawid sa mga bansa. Sa ikatlong bahagi ng Rule 65 sinabi, the trial chamber may impose such conditions upon the release of the accused as it may determine appropriate. Bagamat madaling unawain ng pangungusap, ito ay makahulugan sa kaso. Ayon dito, pwedeng magbigay ng mga kondisyon ng Kamara kung aaprubahan ang interim release ng dating Pangulo. Kasama dito ang sinabing, including the execution of a bail bond and the observance of such conditions as are necessary to ensure the presence of the accused for trial and protection of others. Ito, malaki-laki siguro na bail bond yan. Kaya mag-iwan ka diyan ng napakalaking bail bond talaga para babalik ka pa, di ba? Para hindi ka tatakas. Kasi bibigyan ka ng interim release eh. Parang temporary yan na freedom na habang malayo pa ang pangalawang paglilitis, yung September 23, malayo pa, ay malaya ka diyan sa loob ng siyudad ng Dahig. Napakagandang ano, no? Kaya nga lang, under the condition ay wag niyong harasin, wag kayong mangharas sa mga kampo ng DDS, ay wag mangharas, ay hinaras niyo na ang ano eh. Hinaharas niyo na yung mga judges sa ICC court, pati na ang prosecutor. Kaya diyan pa lamang, kasi yan pa rin ng mga tao ang mag-approve ng ano eh, ng temporary release na yan, na interim release. Yan pa rin ng mga judges yung nasa ICC. Ngayon, binabas sila last week ng mga DDS. So, meron na kaagad galit sa kanilang utak, di ba? At kapag ipasa na yung papel na pirmahan nila ng approval for interim, hindi na nila pipirmahan yun. Dahil nakikita nila kung gaano kagulo, gaano pa nga mabangis itong mga DDS. Kayo kasing mga DDS, huwag kayong magbangis-bangisan dyan. Kaya natuloy napahamak ang inyong Diyos, ang inyong amo, di ba? Parang Diyos sa tingin nyo yan eh. Meron bang Diyos na pumapatay ng mga tao? Grabe. Si Kibuloy kasi ay merong ano yan, merong orasyon, yung sinasabing power niya, power ng demonyo. At kapag nabasbasan yung mga tao, katulad ng kanyang mga alipuris ni Kibuloy, ay parang ma-hypnotize sila. Kaya yun ang nangyari sa mga DDS. Karamihan ay na-hypnotize, hindi nila makikita kung anong kasalanan ni Digong. Sinabi lang nila na political prosecution daw. Hindi yun. Hindi politika ang sanhi ng pagkakulong ngayon ni Digong, kung hindi yung crime for humanity na merong namatay na 30,000 plus ka-Pilipino. Yun ang hindi nakikita ng mga DDS, kung anong kasalanan ni Digong kung bakit nakulong. Akala nila ay dahil sa politika, hindi. Dahil sa tukhang. Yan ang kasalanan niya. Hindi niya kasalanan ang pagiging presidente. Ang kasalanan niya talaga ay tukhang. At yan ang habol ng ICC sa kanya. Ngayon, palaging sinasabi na sa grade 1 na sa grade 1 yata na isip eh. Yung jurisdiction daw, walang jurisdiction ang ICC. Meron palang batas ang ICC na kahit anong bansa ay pwede nilang pasukin ang any individual na nagkasala. Kahit walang pahintulot ng gobyerno, ay pwede pala, nasa nila eh, Rome Statute sa kanilang batas. Na pwede, kaya pwede yung kay Digong. Pwede pala yun kahit hindi tayo membro ng ICC. Kasi International Criminal Court eh.
Kapag hindi daw kaya ng Pilipinas o ng isang bansa na supilin or dakpin yung mamamatay tao, ay diyan na papasok ang ICC. Kasi international sila eh. Pwedeng pasukin nila lahat at makuha yung tao na gumawa ng mga karumal-dumal na pagpatay. Kagaya ni Digong. So ayan, legal pala yung pagkuha ng ICC. Okay, so patuloy tayo sa video courtesy ng ating kaibigang PMC. Katulad raw ng bail bond at iba pang kondisyon para masiguro na dadalo ang dating Pangulong Duterte sa susunod na hearing. Nararapat din silang magpatupad ng ilang hakbang upang mabigyan ng proteksyon ang mga saksi. Sa lahat ng humihiling ng provisional release, ito ang karaniwang kondisyon ng ICC. Datapot pinaninindigan ng korte na ang bawat kaso ay unique o kakaiba. Ibig sabihin, may mga pinagbigyan noon at meron namang hindi. Depende nga kung makukumbinsi ang trial chamber. Isa pa sa mga pribilehiyo ay kung maaprubahan ng provisional release, pwede itong kontrahin ng kabilang partido. Sinabi sa ika-4 na bahagi ng Rule 65 na any decision rendered under this rule shall be subject to appeal in cases where leave is granted by a bench of 3 judges of the appeals chamber. Ibig sabihin, anumang desisyon ang ibigay ng korte sa ilalim ng Rule 65, kung aprubahan ng interim release o hindi, pwedeng umapila yung kabila. Ito yan ang maganda dahil pwedeng apila ang mga biktima kapag makalabas si Digong, at kung hindi naman ma-approve ng appeal chamber, ay pwede naman magreklamo ang kampo ni Digong, mag-submit ng kanilang mga argumento kung bakit hindi i-release. Kaya ang ano dito, ang susi talaga para sa interim release ni Digong ay ang mga judges na nariyan sa appeal chamber. Taga-ICC yan eh. Taga-ICC lahat yan na mga judges. Kaya kung ginagalit nila noong last week ang mga judges sa ICC dahil binabas sa social media, ay meron na kaagad bias, di ba? Kasi kahit anong gawing appeal ng Duterte camp, kung nagalit na sa kanila ang judges ng ICC dahil sa pangbabas at pagharas, ay bias na talaga ang desisyon nito. Hindi na talaga i-approve ang tinatawag na interim release. So yun talaga ang pinakamalaking pagkakamali ng mga rally-rally nila dito sa Pilipinas nung mahuli sa Digong. Kasi ginagalit eh. Number 1 doon na nagudyok ng galit ay si Bato eh. Pasigaw-sigaw si Bato. Grabe naman makasigaw si Bato noon, di ba? Ngayon, ang mga DDS dahil pinasbasan ni Kibuloy, napasukan na ang utak ng usok ng demonyo, ay nagiging mababangis at inaatake, binabas ang mga judges sa ICC sa lahat ng purma ng social media, ma-Twitter man, ma-TikTok, ma-Facebook, ma-YouTube. Kaya ayan tuloy, di ba? Ayan ang resulta. Hindi na ma-approve ang interim release. Wala na. Kaya nga sabi ni Sarah, wala na eh. Hindi na makauwi eh. Meaning to say, akseptado na sila na gano'n na talaga ang mangyayari. Alright, tapusin na natin ang video. Kailangan munang maaprubahan ng tinatawag nilang leave to appeal bago ang pag-apila. Ang leave to appeal ay ang kanilang request. Halimbawa, kung mapapalaya pansamantala si dating Presidente Duterte, bibigyan ng ICC yung kabilang panig na maghain ng leave to appeal sa loob ng 7 araw. Base sa Rule 65, 3 husgado ng appeals chamber ang kailangan na magbigay ng permiso. Hindi pwedeng umapila kung hindi papayagan. Pero sinabi na upon good cause being shown, o dapat ipakita na maganda ang rason bakit gustong umapila. Kung hindi, denied ang leave to appeal. Ayan, so yan talaga. Sabi ko na kanina, ang desisyon ay nasa mga judges pa rin dyan sa inside court, sa appeal court ng ICC. Kaya wag natin galitin. Dapat nga regaluhan, di ba? Regaluhan ng mga pampadulas, di ba? At i-praise sila sa social media na ang gagwapo pala nyo, madam, sir, ang gwapo nyo.
Yun dapat ang mga comment ng mga DDS. Para naman lalaki yung puso, di ba, ng taga-ICC. Iginagalit nyo eh. Kaya yun tuloy, yung prosecutor na kalbo, si American ba yun? Sino yun? Kan ang apelido, di ba? Eh, kamukha ni Bato eh, kalbo. Pero mas matapang yun, tingnan. Yung prosecutor ng ICC, yung kalbo na lalaki. Nakakagulat yun. Noong mag-ano nga si Medialdia noong first hearing, yung first appearance sa ICC ni Digong, di ba nag-ano doon, nagbabasa si Medialdia na ang ICC daw ay kidnapper, di ba, at extradition daw ang ginawa, yung pagkidnap daw na sa pilitan. Tumayo doon si yung prosecutor na kalbo eh. Tiningnan talaga mata puro mata si Medialdia ang taong mataba na mukhang baboy na nakarma, di ba? Na stretcher. Tiningnan sa mata, ay ito ay nitong kalbo na prosecutor. Galit eh. Isabihin pa naman na kinidnap daw ng ICC si Digong at extradition ang ginawa. Meaning ng extradition, pinilit na kinuha by force. Hindi, di ba? Klarong-klaro naman, naglakad lang si Digong, walang pusas, sumurinder, di ba? Ay nako, kaya yan dahil sa ang tapang-tapang ng mga DDS, tinuruan kasi ni Sara, ni Bato, na ganito kayo, dapat marahas kayo, madahas, matatapang kayo, maisog na tao. Ayan, dahil sa kaisog-isog, yan na yung nangyari. Wala nang interim release si Digong.